Sumayin niyo ang kapayapaan ng Diyos muli sa awa tulong ng Diyos, mga kababayan, mga kapatid, ay may panibago na naman tayong episode ng ating palatuntunan ng dating landas. Muli, para hindi na tayo makapagtagal, ay ano bang purpose ng ang dating landas? Kasi maraming nagsasabi na ito daw ay puro paninira lang, pang-aaway lang. Kung tayo nakikipag-away ng laman, matagal na tayo nakipagsuntukan at nakipaghampasan ng Biblia. Bagamat nang sabi ni Apostol Pablo sa ikalawang Korinto 4 hanggang 5, ganito ang ating mababasa. Sapagkat ang sandata ng aming pakikilaban ay hindi laban sa laman. Pag sinabing hindi laban sa laman, suntukan ba? Hindi naman suntukan Kaya yung mga namamaratang sa atin na tayo doon nakikipag-away ng laman, mali yun. Nakikipag-away tayo spiritual. Because according to the Bible, they have a spiritual kind of warfare. At yun ang nilalabanan nila Kristo. Aral sa aral, hindi laman sa laman. Bakit? Basahin natin ang 7:17 ng 1. Kung ang sino man tao nag-iibig gumawa ng kanyang kalooban, ay makikilala niya ang turo. Ngayon, mga kababayan, mga kapatid, ay maipapanood kami sa inyo na isang pamamaratang ng ministro ng Iglesia ni Manalo. Bagamat ng una, ang ating mga naitalakay tungkol sa Iglesia ni Manalo ay kung totoo ba ng Iglesia ni Cristo na nasa Biblia na naitatag noong 33 AD, ayon rin ba ang Iglesia ni Cristo na naitatag noong 1914? Mapapanood niyo yan sa mga dati nating episode ng Ang Dating Landas at meron rin tayong episode na sinagot natin yung ministro niya na ang likas na katangian ng ating Panginoon Kristo o nature niya ay Diyos at tao, hindi tao lang, gaya ng sinasabi ng mga ministro niya. At napakadami nating video ukol dito sa maling iglesia na ito na lumitaw lamang noong 1914 na ayon sa mga aklat ay kulto. Basahin natin ang referensya, mga kababayan, dito sa aklat na isinulat ng nagsusuri. Sige, hanapin natin dito. Ayan, ipahanap natin sa kapatid na JB. Ayan. Dito sa, ipakita natin sa Ayan, si kapatid na JB kasi nandito, mga kababayan. Ayan, itong The New International Dictionary of the Christian Church ni Douglas noong 1978. Transliterated na pala ito, kapatid na JB, sa sa Tagalog. Nung sa pahina 776. Ang Pilipinas ay gumawa ng sarili nitong mga kulto. Gumawa pa lang Pilipinas ng kulto? Ano yun? Higit sa lahat, ang Iglesia ni Cristo o Church of Christ na itinatag noong 1914 ni Felix Manalo. Yun naman pala Kaya referensya na mismo nagsasabi, rehistro na mismo nila nagsasabi, Biblia at pasugo na mismo nila nagsasabi na ang tunay na iglesia na nasa Biblia ay naitayo sa Jerusalem. At wala namang ibang naitayo sa Jerusalem according to the New Book of Knowledge Encyclopedia sa volume 16, kundi ang Iglesia Katolika Apostolika Romana. Muli, bago tayo makapagpatuloy, mga kababayan, ay pakinggan muna natin ang sinasabing kabulaanan na itong ministro, ng Iglesia ni Manalo na ang pagbubunyag daw. O tignan natin kung sino mabubunyag sa atin. Ako ba? Ang simbahan ba? O ikaw mismong ministro ka na nagsisinungaling mismo sa YouTube? Pakinggan natin. 3, ngunit hayag na sinasabi ng Espiritu na sa mga huling panahon, ng iba'y magsisitalikod sa pananampalataya, at mga kikinig sa mga espiritong mapanghikayat at sa mga aral ng mga demonyo, na ipinagbabawal ang pag-aasawa at ipinag-uutos na lumayo sa mga lamangkati na nilalang ng Diyos upang tanggapin na may pagpapasalamat ng mga nagsisisampalataya at nangakaalam ng katotohanan. Mga kaibigan, nang ang mga tao'y iba na sinunod, iba ng aral na pinakinggan, ipinagpauna na po ng mga apostol. Magaganap ang pagtalikod. Ang sabi ng Apostol Pablo, sa mga huling panahon, ang iba'y magsisitalikod sa pananampalataya, mahihikayat na sumunod. Hindi na po sa aral ng Diyos. Hindi na sa aral na itinagoy ng ating Panginoon Kristo at ng mga apostol, kundi sa aral na po ng demonyo. Ano po ang ilan sa mga ibinigay na halimbawa na hindi po aral ng Diyos, kundi aral ng kalaban ng Diyos. Ang sabi, silang wika'y magbabawal ng pag-aasawa. Yan po'y natupad sa Iglesia Katolika Romana sa kanilang mga pare. At ang pagbabawal ng pagkain ng lamangkati o karne, natupad pa rin yan sa Iglesia Katolika Romana sa kanilang pagbabawal sa kanilang mga miyembro
ng pagkain ng lamangkati o karnila. Yan mga kababayan, ating narinig ang matikas na ministro ng Iglesia ni Manalo. Talagang wala siyang pag-aalinlangan sa pagsisinungaling, ano? At wala naman tayong pakialam kung itong taong ito ay nagsisinungaling sapagkat kasalanan niya na yan. At alam naman natin ang pagsisinungaling ay hindi pwedeng maging nasanggaling sa Diyos. Basahin natin ang 8:44 ng 1. Kayo'y sa inyong amang dyablo. Aba, sa dyablo pala ito, hindi pala sa Diyos. At ang mga nasa ng inyong amang inyong ibig gawin. Ano yung mga nasa ng ama nila na ibig nilang gawin? Kaya naging anak siya ng dyablo. Mga kababayan, pakinggan nyo, ituloy natin ang talata sapagkat siya'y sinungaling. Aba, yung pagsisinungaling pala o yung siya'y sinungaling, yung subject of the sentence nun, yung anak ng dyablo. Therefore, ayon sa Biblia, konsiderado kang anak ng dyablo kung nagsisinungaling ka. Tanong, yung pagbibintang sa isang relihiyon na wala namang silang doktrina pero ipagpipilitan mo na ayon sa Biblia, yun, sinungaling ba yun o hindi? Sinungaling. Kaya ng ministro na ito, hindi na lang natin papangalanan sapagkat hindi ko kilala ito eh. Nakita lang natin sa YouTube ang kanilang mga panloloko. Ngayon, binasa niya ang 4:1 ng unang Timoteo at ipinantungkol niya ito sa ating mga kaparian. Basahin natin. Ngunit hayag ang sinasabi ng Espiritu sa huling panahon nang ilan magsisipagsitalikod sa pananampalataya at makikinig sa Espiritong mapanghikayat at sa mga aral ng demonyo. Na ipagbabawal ang pag-aasawa at ipag-uutos na lumayo sa mga lamangkati. Ngayon, yung sa pagbabawal sa pag-aasawa, ito daw ay doktrina ng Iglesia Katolika. Unang-una, dyan pa lang, palpak na siya eh. Nakita natin sa kanyang screen, meron siyang ipinalitaw na ang pananampalataya ng ating mga ninuno sa English, the faith of our fathers. At binasa niya iyon na walang pag-aalinlangan. Katunayan, hawak nga natin eh. Ang pananampalataya ng ating mga ninuno sa pahina 396. Basahin natin kung ito ba'y utos o disiplina. Ito ang sinasabi mga kababayan. Ang disiplina ng iglesia ay ipinatupad buhat pa sa pasimula. Ngayon, kung grammar check ang ating tatalakayin, hindi applicable ito sa 4:1 ng unang Timoteo. Sapagkat yung nasa 4:1 ng unang Timoteo, mga magsisipagsitalikod sa huling panahon. Hindi naman sinabi sa pasimula. Samantalang yung disiplina nating mga Katoliko, ipinatupad buhat pa ng una. Ngayon, bakit sinabi ipinatupad buhat pa ng una? Sa kadahilanan na ito'y galing kay Apostol Pablo. Basahin natin ang 7:1 ng unang Korinto. Ganito ang ating mababasa. Tingnan nyo, palpak talaga itong mga ministro na ito. Basahin natin ha. Sa 7:1 ng 1 Corintios, ganito ang ating mababasa. Tingnan nyo, pakinggan nyo mga kapatid ha. At tungkol sa mga bagay na isinusulat ninyo sa akin, mabuti sa lalaki ay huwag munang humipo sa babae. Sa papaanong paraan? Ayon sa ang pananampalataya ng ating mga ninuno, pagbabawalan sa pag-aasawa. Ngayon, may subject of the sentence dito kung sino yung pagbabawalan, hindi doktrina ng simbahan, kundi isang disiplina ng simbahan na buhat pa sa pasimula ay sinabi ni Apostol Pablo. Bakit? Dahil mabuti sa lalaki, huwag munang humipo sa babae. Ngayon, ang tinutukoy sa 4:1 ng unang Timoteo, yung pagbabawal sa pag-aasawa. At kahit kailan, walang doktrina ang Iglesia Katolika o tayong mga Katoliko na bawal mag-asawa. Bakit? Dahil kung bawal mag-asawa sa Katoliko, wala sana si Brother Jared. Wala sana si Father Darwin. Wala sana si Bro Giovanni. Wala sana si Bro Kenneth. Wala sana ikaw na nanonood kang Katoliko. Mga kapatid, wala sana tayo dito. Bakit? Bawal mag-asawa eh. Paano tayo dadami nun? Di ba? Logic na lang eh. Ibigay mo, buong mundo, puro Katoliko. Kung ang doktrina naman pala sa atin bawal mag-asawa, di sana wala sa ating sakramento ng kasal. Bakit? Bawal pala mag-asawa eh. Tanong, contradiction ba ito? Hindi. Sapagkat ang nakalagay sa ang pananampalataya ng ating mga ninuno sa pahina 396 ay isang disiplina. Buhat pa sa pasimula. Samantalang ang subject of the sentence sa 4:1 ng unang Timoteo ay pumapatungkol sa mga magsisipagsitalikod na sa huling panahon. Iba yung huling panahon kaysa sa unang panahon. At yung unang panahon na sinasabi na mula pa sa pasimula ay yung panahon ng mga apostoles, which is 33 AD. At yun ay disiplina ni Pablo sa 7:1 ng unang Korinto. Ngayon, sino ang subject of the sentence dito? Dun sa mga tumalikod. At isa na ang iglesia ni Manalo doon.
Bakit? Dahil unang-una, nasa 4:1 ng unang Timoteo, ipag-uutos na lumayo sa mga lamang kati. Sa magandang balita Biblia, nakalagay, ipag-uutos lumayo sa mga pagkain. Tanong yung dugo, pagkain ba? Ngayon, bawal ba iglesia ni Manalo doon? Di sa kanila pala natupad Diyos, sila pala yung may aral ng demonyo. At meron pa silang isang doktrina na aral rin ng demonyo. Na yung sinasabi nila sa pagbabawal sa pag-aasawa, sila palang may doktrina nun. Pabasa natin kay kapatid na JB ayon dito sa isang referensyang kanyang hawak. Pakibasa. Ayan, pagbabawal sa mixed marriage, pag-aasawa sa hindi INC, opisyal na doktrina. Ayon sa ilang INC na publikasyon, mahigit na ipinagbabawal ang pag-aasawa ng kaanib sa hindi kaanib ng iglesia. Yun naman pala no? Mahigpit palang ipinagbabawal ni Mr. Manalo, ayon sa ilang mga iglesia ni Manalo, yung pag-aasawa sa hindi ka pananampalataya. Bruin mo, hindi nyo inibig yung kaawa nyo, samantalang ang utos ni Kristo, 544 Book of Matthew, love your enemy, kayo naman ayaw nyo, diring-diri kayo. Kasi tinitwist nila yung nasa talata gaya ng ginagawa nila sa 4:1 ng unang Timoteo. Ngayon, doon naman sa pagbabawal kumain ng karne, sa kanila rin natupad dito Sapagkat sa mga ibang salin na nakalagay dito, ipag-uutos na lumayo sa mga pagkain, kasama na dugo doon. At wala namang ibang gumagawa ng kundi iglesia ni Manalo. Ngayon, yung ginagawa natin tuwing Biyernes Santo is fasting. Tradisyon na natin yun. Tanong, may tradisyon ba sa Biblia? Basahin natin ang 2:15 ng ikalawang Tesalonika. Panghawakan ninyong tradisyon na sa inyo'y ipinangangaral ko. Tanong, mayroon bang tradisyon tinuturo ang mga apostol? Meron. Ngayon, meron. Ano, isa doon? Yung ginagawa nating mga Katoliko tuwing Biyernes Santo. Na ano? Pagpapasting, pag-aayuno. At yun na may nasa Biblia. Utos ng Biblia yun, yung mag-ayuno habang nananalangin. At yun ang ginagawa natin. Dahil kung bawal sa ating kumain ng karne, at tayo pala ang kinatuparan ng 4:1 ng unang Timoteo, hindi sana ako mananaba ng kaunti. Kasi, tinan mo, ano ba yung nandyan sa yung nasa dilata? Nasa dilata, sausage. Kunin mo nga. Tinan mo. Bawal pala kumain, ba't binigay sa amin ito? Sausage ito, hindi ba't gawa ito sa pork? Ingredients. Hindi tayo hindi tayo sponsor nito, ingredients, beef, pork. Masarap ba ito? Masarap. Ang kapatid ni JB, kumakain ka ba nito? Kumakain, bro. Ikaw, kapatid na Mago. Bigay natin ng isa pang mikropono. Kumakain, paborito ko nga yan. Masarap ba ito? Sobra. Bawal ba sa atin to? Hindi. Hindi naman pala bawal sa atin paano itong ministro ito? Chismoso, Kaya nga, kung sa kawikaang Tagalog, masama sa babae yung madaldal, kung ang ministro madaldal, wala namang batayan, malala pa ito sa chismosa, Ay, nako. Kaya natin ngayon, mga kapatid, mga kababayan, kaya natin hinahalungkat itong mga ganitong klaseng pangliligaw ng mga ministro ng Iglesia ni Manalo, kapagkat ito'y delikado at madaling mapaniwala yung mga mahihinang Katoliko na hindi alam ang doktrinang Katoliko o pagtuong Katoliko sa Bisaya. Ngayon, mga kababayan, isang aral nila, natalikod daw ang Iglesia. Totoo ba ito? Pakinggan natin ang sinabi ni Kristo at pangako niya nung itinatayo niya ang iglesyang nasa Biblia sa 16 at 18 ng Mateo sa Bagong Tipan. Ganito ang ating mababasa. Oy kay Pedro, sa ibabaw ng batong ito, itatayo ko ang aking iglesia. Si Kristo pala nagtayo ng iglesia. At ang pintuan ng Hades hindi magsisipan na iglaban sa kanya. Sa ibang translation, ang pintuan ng impyerno hindi magsisipan na doon sa iglesyang itinayo ni Kristo. Paano matatalikod na yung impyerno nga hindi pananaigan? Yung mga anak pa nga ng impyerno na nagpasimula ng pagtalikod o apostasiya na tinutukoy sa 20:29-30 ng gawa. At kasama doon ang iglesia ni Manalo at sa 4:1 ng unang Timoteo, sapagkat yung ipinaparatang nila sa 4:1 ng unang Timoteo hindi applicable sa atin kaya nung pagbabawal sa pag-aasawa. Dahil walang utos ang iglesia Katolika sa pagbabawal sa pag-aasawa, kundi yung sa atin ay disiplina, hindi official doctrine. Gaya ng sinabi ni Pablo sa 7:1 ng unang Korinto, ganun rin yung pagpapasting. Nasa Biblia yon. O kayo, mga iglesia ni Manalo, kaya nyo bang tutulan dito sa diskusyon? Hindi nyo kaya tutulan sa diskusyon ito. Kahit si Manalo ang hiharap ninyo. Hinahamon kong mga iglesia ni Manalo ng harapan. Kakasaba kayo sa isang one-on-one debate. mag-PM kayo sa akin. Huwag kayong comment ng comment. Puro kayo daldal ng daldal. Kasi,
mga kababayan, mga kapatid na JB, meron kasi dyan mga nagko-comment. Hindi naman ako ano sa comment niyo, walang kaisan. Para merong kaisan, 14:40 ng unang purito, gaya ng sabi niya Apostol Pablo, mag-PM kayo, i-drop nyo location nyo, kami mismo pupunta sa awat tulong ng Diyos. Amen? Amen. O, di ba? Ngayon, anong sabi ni Kristo tungkol sa kanyang iglesia? Ito'y hindi pananaigan ng Hades. Bakit? Nandito si Kristo At nasa panukalang walang hanggan ito 3:11 ng Epeso. Ayon sa panukalang walang hanggan na ipinanukala kay Kristo Jesus na Panginoon natin. Ngayong nasa panukalang walang hanggan, may possibility bang matalikod? Wala, bro. Bakit? Nasa panukalang walang hanggan At bukod sa nasa panukalang walang hanggan, sinabi rin mismo ni Kristo, hindi ito pananaigan ng Hades. Yung iglesia naman ni Manalo, na panaigan ni Manalo. Nag-away-away silang magkakapamilya dahil sa pera. Ay, nako. Pinakulong. Ay, wag na natin banggitin, baka mamaya Mayari. Kaya mga kababayan, makikita nyo pagsisinungaling. At bukod doon sa ang iglesia itinayo ni Kristo, hindi pananaigan ng Hades at nasa panukalang walang hanggan, may pangako rin dito si Kristo. Basahin natin sa 28:20 ng Mateo. Ganito ang ating mababasa. At ako'y sumasa inyong palagi hanggang sa katapusan ng panahon. Ano ikang sabi? Hanggang sa katapusan ng panahon. Hanggang sa katapusan ng panahon, tapos na may panahon. Di pa. Umuulan na ba na apoy? Hindi pa, bro. Hindi pa masisira yung iglesia at hindi masisira ito dahil ang sabi ni Kristo, ako'y sumasa inyong palagi hanggang sa katapusan ng panahon. Therefore, hanggat di pa umuulan ng apoy, nasa atin si Kristo sapagkat yung iglesia ang ginawa niya, hindi pa nanaigan ng impyerno, ni Manalo pa kaya. Kaya nga namatay na lang si Felix Manalo, namatay na lang yung mga matatandang protestante, hindi pa rin nasisira yung iglesyang itinatag ni Kristo At yun ang Roman Catholic Church. Amen. Starting in Jerusalem, founded in 33 AD, according to references, according to the Bible, 1618 of Book of Matthew, and the gates of hell na hindi pa nanaigan ang iglesyang itinayo ni Kristo sapagkat nandito si Kristo at ito ang katawang sa Diyos ni Kristo. Katunayan, mababasa natin ito sa 2:16 ng Epeso. Ganito ang ating mababasa. At upang papagkasunduin silang dalawa sa isang katawang sa Diyos. Yung katawan sa Diyos at yung Diyos, sa 6:16 ng unang Timoteo, nananahan sa liwanag na hindi nalapitan at walang kamatayan. Ngayon, kung ang iglesia ay katawang sa Diyos, mamamatay ba to? Hindi. Sapagkat ang Diyos sa 6:16 ng unang Timoteo, mga kababayan, walang kamatayan. Kaya kung walang kamatayan ng Diyos, gayon rin ang katawang sa Diyos na siyang simbahan o iglesia na walang karapatang matalikod. Ngayon, magkukuts yung mga ministro ni Manalo sa 4:1 ng unang Timoteo. Tama naman yon. Ang ilan ang magsisipag-sitalikod. Hindi lahat ay magsisipag-sitalikod. Para sabihin mo, yung unang iglesia ay natalikod. Patutsada lang ni Felix Manalo yan para makapagtayo siya ng sarili niyang iglesia. Katunayan, basahin natin ang rehistro nila, kapatid na JV. Mga kababayan, ito ang kanilang rehistro. Basahin natin. SGD Atanasio Morte, in testimony, in 13th day of July, 1914. The founders of this association are founders. Ano ba ibig sabihin ng founders? Ayon sa mga referensyang nalathala natin at ating na research, tagapagtatag, mangtutukod. Sino? Si Manalo. Abay, klaro naman pala. Kaya patutsada lang ni Felix Manalo na natalikod ng iglesia para makapagtayo siya ng sarili niya. At inamin niya naman mismo na ang tunay na iglesia nasaan? Basahin natin ang pasigitang iglesia ni Manalo, kapatid na baby. Ang saya ng talakayan na to talaga nabubulgar sila dito sa Mayo 1954 sa pahina 9. Basa, kapatid na JB. Alin ang tunay na iglesia? Ang iglesyang itinayo ni Kristo sa Jerusalem. Ayun naman pala, umamin sila Ang tunay pala na iglesia, yung iglesyang itinayo sa Jerusalem. According sa history, ano yun? Sabi, yung itinayo daw ni Kristo nasa Jerusalem Ano kaya yun? Basahin natin dito. Ako na magbabasa. Dito sa The New Book of Knowledge Encyclopedia sa volume 16, page 287, the history of the Roman Catholic Church began in upper room in Jerusalem. Yung iglesia palang itinayo ni Kristo, sabi ng iglesia ni Manalo sa kanilang pasugo, sa 1988, ay sa Jerusalem.
At according sa history, wala namang ibang iglesyang naitatag sa Jerusalem kundi ang Iglesia Katolika. At sinong nagtatag? Si Yesu Cristo. Ngayon, hindi yan ang ating topic ko dahil pumunta tayo sa True Church. Ang ating tema, yung ipinupuntos na itong mga ministro ni Manalo, mga kababayan, na ang iglesia daw ay naitalikod. Mali, ang ilan ang nagsitalikod. Katunayan, yung patunay natin, yung palatang ginagamit nila na ipinaparatang sa atin, yun naman pala, sila ang tinutukoy. Gaya ng nasa 4.1 ng unang Timoteo, sapagkat pinagpauna na ni Apostol sa hanggang 27, ganito ang ating mababasa. Ngayon, pinamamani ko sa inyo mga kapatid, yung pinanggagalingan ng pagkakabahabahagi katibisuran laban sa mga aral na inyong pinag-aralan. Therefore, si Pablo na mismo nagsasabi na may lilitaw talaga at magtuturo ng katibisuran laban sa ating mga pinag-aralan. Tanong, sino bang gumawa ng tayo ba? Ang Iglesia ni Cristo na Manalo. Katunayan, unang doktrina nila, pangalawang doktrina, pangatlong doktrina, lahat patama sa simbahan. Tanong, nagibaba ang simbahan? Hindi. Dahil ang pangako ni Cristo sa 28:20 ng Mateo, ako'y sumasa inyong palagi. 3:11 ng Efeso, nasa panukalang walang hanggan. At bukod doon, mababasa natin sa 2:16 ng Efeso, ito'y katawang sa Diyos. Ibig sabihin, katawang sa Diyos pala, hindi pala katawang sa tao. Para sabihin mo si Kristo, tao lang, hindi Diyos. Sapagkat sa 1:8 ng Hebreo, 5:20 ng unang yun na parito, tunay na Diyos at buhay na walang hanggan. Ngayon, anong patotoo natin na itong katawang sa Diyos ay katawan ni Kristo ay ang simbahan? Basahin natin sa paboritong ginagamit ng Iglesia ni Manalo sa 1:18 ng Kolosas. Ganito ang ating mababasa. At siyang ulo ng katawan sa makatwid bagay ng iglesia. Aba, ang ulo pala ng katawan si Kristo. At yung katawan pala, yung iglesia. Aba, kung sasabihin mo natalikod, ibig sabihin pala, robot pala yung Kristo ng iglesia ni Manalo. Bakit? Bakit? Tanggal yung ulo eh. Aba, nakakatakot pala. Bakit? Natalikod to eh. Pagpalagay na natin, ito si Kristo. Ito yung iglesia. Aral ng iglesia ni Manalo, natalikod. Binalian pala nilang leeg yung Kristo nila, no? Tao pa naman yun, hindi Diyos. Aba, hindi na pwedeng ma-revive yun. Ito yung born again. Ang creepy ng Kristo Ang creepy ng Kristo nila, baliktad. Tapos may isa na namang Kristo na bumangon daw ulit, parang zombie. Ayun naman ang itinatag ni Felix Manalo. Tingnan nyo, ang weirdo ng doktrina na itong mga hinayupak na ito. Kaya, mga kababayan, huwag na tayo magpaloko sa ganitong klase ng reliyon. Logic na lang no? Kapatid na Gaby, mahuhulong yun, ano? Tanong, sa 1:18 ng Kolosas, tinatanggap mo ba na ang iglesia ay katawan ni Kristo? Yes or no? Yes. Ngayong yes. Tinatanggap mo ba na natalikod? Yes. Ngayong natalikod, tinatanggap mo ba baliktad ulo ng Kristo mo sapagkat yung katawan baliktad, nasa likod? Kaya, hindi pwedeng matalikod ang katawang sa Diyos. Sapagkat nasa panukalang walang hanggan at sabi ni Kristo, siya'y sumasa ating palagi hanggang sa katapusan ng panahon. Kaya mga kapatid, napatunayan lang natin sinungaling itong ministro na ito at manloloko ang doktrina at makaimpyerno ng Iglesia ni Manalo. Sapagkat sila ang tumalikod, hindi ang Iglesia Katolika, hindi ang Kristyanismo. Sapagkat kung natalikod ang unang Iglesia, Muslim na sana tayo lahat. Wala na sana ang Kristyanismo sapagkat natalikod. At sinungaling pala ang Diyos. Bakit? 12:49 ng 1. Sapagkat ako hindi nagsasalita ng mula sa aking sarili, kundi ang Amang nagsugo sa akin. Siyang nag-uutos kung anong aking sasabihin at kung anong aking sasalitain. Ibig sabihin, lahat ng lumalabas sa bibig ni Kristo galing sa Ama. Tanong, sino galing ba ang Ama? 1:2 ng Tito. Sa pag-asa ng buhay na walang hanggan na ipinangako ng Diyos na hindi makapagsisinungaling. Hindi naman pala sinungaling ng Diyos. At lahat ng lumalabas sa bibig ni Kristo galing naman pala sa Diyos. At anong sabi ni Kristo? Maski pintuan ng Hades, hindi pananaigan ang kanyang simbahan. Kaya kung ito'y natalikod, sinungaling pala ang Diyos ng Iglesia ni Manalo. At ang pagsisinungaling sa 8:44 ng 1, hindi nasanggaling sa Diyos, kundi sa demonyo. Kaya napatunayan natin mga kababayan, sa hapon, bumaga, tanghali, gabi na ito, na sinungaling ang Diyos ng Iglesia ni Manalo at pati mga ministro nito sa makatuwid mga anak ng demonyo. Basahin natin ang huling talatang babasahin natin bago tayo makapagtapos sa 8:44 ng 1. Klaro natin kapatid na JB, ano? Kayo'y sa inyong amang Diablo, bro. Diablo, mabuti ba yun? Tanong, ba't naging anak ng Diablo? Sapagkat ang mga nasa ng inyong ama. Katunay, pag nanalangin sila, Ama! Ipag-ikanti niyo kami! Huwag niyong pababayaan! Yung kapatid na Felix!
Unang kabonding na itong mga ito, ano? Pwede ba natin ma-play yung Tingnan na lang natin. Tuloy natin. Sapagkat ang mga nasa ng inyong ama, ang inyong ibig gawin. Anong klaseng nasa ng ama nila? Yung iniibig nilang gawin. Kaya naging anak sila nito. Siya'y mamamatay tao buhat pa ng una. Sinungaling. At isa sa uri ng pagsisinungaling, yung akusahan mo ang isang iglesyang itinatag ni Kristo na natalikod, na ang sabi naman pala ni Kristo, kahit pintuan ng impyerno, hindi pananaigat ang simbahan niya. At ang sabi ni Pablo, nasa panukalang walang hanggan, at bukod doon, ito'y itinayo ni Kristo at Hades ay hindi pananaigan ng kanyang simbahan. Kaya mga kapatid, wala na tayong maraming oras. Hanggang dito na lang. Salamat sa Diyos.